Ayan, ito guys yung part 2 ng ating mga question and answer. Galing po ito sa mga comments. So, random to ha guys, kung matapat doon sa tanong nyo. So, sana magustuhan nyo. Okay, next natin is yung until how many years po ang OFW dyan. Dito kasi sa Taiwan is 12 years. Galing po ito kay Red. Okay. Dito po sa Czech Republic is wala po siyang allotted time kung gaano kakatagal dito hanggat kaya mo magtrabaho. Pero meron ditong part na pwede kang mag-permanent resident at saka citizenship. So, isa yun sa magandang benefits dito sa Czech Republic kasi kung after 5 years gusto mong mag-permanent resident dito, mag-aaral ka, tapos kukuha ka ng exam ng language nila, pag nakapasa ka, ano ka na po ng permanent resident. So, yung mga benefits ng permanent resident, pwede mo na rin siyang makuha, kagaya ng pagkuha ng bahay. So, pwede mo na po yung makuha dito. At after 10 years naman, kapag nakapasado ka ng exam ulit, for example, and pasado ka, so pwede ka na pong maging dual citizen, isang Czech Republic at saka isang Pilipino. So, yun po yung kagandahan. Pero kung wala naman sa plano mo na kumuha ng permanent resident at saka ng citizenship visa, so pwede rin po continuous ka lang hanggat kaya mong magtrabaho dito sa Czech Republic as long-term visa naman siya. Long term po, no? Ibig sabihin, wala siyang allotted na, 12 years lang kayo dito, 10 years lang kayo. Wala pong ganan. Okay, ito bagong tanong kay Rene Garcia. Sabi niya, i-ask daw niya yung about sa reunification kung sakaling makuha ang asawa at anak, kung pwede daw bang magtrabaho yung asawa niya dito at yung anak niya naman ay mag-aral dito. Ang sagot ko po ay yes, pwede po na magtrabaho si Mrs. or si Mr. pag nakuha niyo dito. As long as pwede po siyang magtrabaho, as long as qualified siya para sa pagtatrabaho, pwede po. Yung anak nyo, pwede nyo ring mapag-aral dito. Pero guys, ang reunification kasi is may bayad per head. So, yan yung, isa rin kasi yan sa benefits natin dito. Once na nag-Czech Republic kayo, ako, for example, single ako, pwede ko pong makuha yung mga magulang ko. Pero nagtanong ako about sa kapatid, hindi kasi siya pwede. Pero kung meron kayong asawa at saka meron kayong anak, pwede nyo pong makuha yan under reunification program dito sa Czech Republic. So, ang alam ko, ang Grape Care, meron silang ka-tie-up ng about sa reunification. Pero wala kasi ako masyadong knowledge about sa reunification. Sa pagkuha ng family mo, papunta dito sa Czech Republic. At yung anak nyo, kung dadalhin nyo siya dito, so ikaw bilang ikaw ay nagtatrabaho, pwedeng mabawasan or malesen yung tax mo na kukunin ng gobyerno. Pero yearly, meron po kayong babayaran na social something insurance ng mga bata sa iyong anak na gusto mong dalahin dito. So, may bayad ka po na insurance. So, yearly yon. Hindi ko alam kung magkano. Ito pa, may tanong siya kung si Rogelio Ocampo, kung may nare-reject daw ba sa BFS. Yes, pero 1% lang ang nare-reject dyan. Ano yan? Mga sumasablay kayo sa mga requirements nyo. So, sa requirements po, kadalasan na nasablay lang dyan. Pero pagdating sa mga information is wala po. Especially kapag hired na kayo ni employer ay talaga pong natatatakan kayo ng visa as access. Hindi denied. Kaya po, 1% lang ang binibigay natin na percentage ng pagka-deny ng visa kasi talagang suntok sa buwan naman na madidenied kayo not unless kung sumablay kayo sa inyo pong requirements or ang isa pa ring reason ay kung hindi pumasa sa qualification ng inyong magiging employer. So, yung part na yun is problema po ng employer yun, nadamay lang kayo. Possible, halimbawa nagkaroon ng something hindi pwedeng kumuha ng international na tao ang inyong naging employer or yung nag-interview sa inyo. So, yun po yung mga case-to-case basis kaya hindi po na-access or nadi-decline ang inyong or nadi-deny ang inyong visa.
Ito galing kay Kim Corinel. Basta, galing kay Kim, sabi niya, ask ko lang po yung vacation leave. Diba may bayad po yun, bukod pa po sa transpo balikan kung uuwi ng Pilipinas. Okay, about dun sa vacation leave, meron po tayo ditong 20 to 25 days na vacation leave dito sa Czech Republic. So, ito po ay isa sa benefits ng company. Kapag sa company kayo nagtrabaho. Kahit naman sa mga housekeeping, meron din. 20 to 25 days na vacation leave with pay po yun. Ngayon, kung uuwi ka ng Pilipinas, kung libre daw ba, so depende naman po yun sa inyong company kung kayo ay libre ang pag-uwi. Kasi po, yearly yung bigay na yon. Every 2 years, may mga company na naglilibre sila ng uwi ng Pilipinas. Kagaya ng mga hawak ng Great Care, mostly po, libre ang pag-uwi ng Pilipinas. Pero sa kagaya ko, na lumipat ako ng company, ang napuntahan ko po is hindi libre ang pag-uwi ng Pilipinas. Pero pwede naman ako bumili ng sarili kong ticket. Yun nga lang medyo mahal kasi. Ang mahal talaga. Kung i-convert mo, ang mahal niya masyado. So, yun. Dun po sa tanong niya, pwede kang umuwi ng Pilipinas, tapos babalikan na lang, parang vacation lang sa Pilipinas. So, yung 20 to 25 days na vacation mo, pwede mo siyang dagdagan, pwede kang humingi ng dagdag doon sa iyong company. Tapos, sabihin mo na lang na it's either walang bayad, yung idadagdag mo. For example, gusto mo, makaisang buwan ka, 20 days or 25 days lang yung leave mo. So, yung ibang araw na mako-cover na nasa Pilipinas ka pa, so pwedeng walang bayad, or kung halimbawa natapat ka ng uwi ng December, sabihin mo na next year, kaltasin na lang doon sa iyong bagong leave. May gumagawa po kasi nun sa amin na ganun yung kinakaltas na sa sunod na taon. Pero kapag December ka umuwi, yun ha. Minsan kasi hindi mo rin nauubos. Halimbawa, kagaya ko, yung 25 leave ko, hindi ko halimbawa naubos ng loob ng 1 taon. Tapos, may cut-off pa yun sa susunod na taon. Hindi naman ibig sabihin na nag-December is cut na kaagad yun. Hindi po ganun. Bibigyan kayo ni company na, hanggang March na to pwedeng gamitin. Kaya pwede po kayo makagamit sa susunod pa ng taon, pero buntot pa siya nung nakaraang taon. Eto, mahalaga po ba ang COE? I mean, nalalaman ba nila kung legit o ginagawa lang ang COE? Hindi ko alam kung paano mag-checking ang ating visa ng Czech Republic, no? Pero, ang masasabi ko lang po, ang paggagawa ng documents, especially kapag ganyan, is ito po ay falsification of documents. So, ibig sabihin, pag nahuli po kayo, is pwede po kayong makulong. So, it's up to you kung gagamitin nyo yung risky na yan. Pero, sa akin kasi, mahalaga kasi yung COE. Meron kasing iba na nagra-random check about sa dati mo talagang company. Yan, lalo na ngayon, napaka-digitalize na natin. Pwede mo nang mahanap ang mga contact information ng mga company. So, yan po. Okay, may nagtanong din dito kung kailangan daw ang yellow card papunta dyan. Kahit po saan bansa kayo pumunta, basta lumabas kayo ng Pilipinas, kailangan nyo ng yellow card kasi yung yellow card po ay international, nakatibayan na kayo po ay vaccinated dyan sa Pilipinas. So, international po yan. Kapag wala kayong ganyan, tapos biglang nandito kayo sa ibang bansa, tapos hanapan kayo ng ganyan, tapos wala kayong mapakita, possible po na magkaroon kayo ng problema. Kasi syempre lahat sila dito is vaccinated. Ayan, lagyan natin guys ng ng part 3 kasi masyadong maraming question.